So, praise the Lord. So, welcome sa ating morning revival preview. So, mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 2, day 2. Para sa mga Bible verses natin, Romans 5:18. So then, as it was through one offense unto condemnation to all men. So, one offense, anong resulta? Condemnation to all men. So, isang offense lang yan. No, kaya lang, ang sumalangsang ay yung unang tao. Kaya nadamay lahat ng tao. Tapos yung pangalawang bahagi nitong verse, sabi naman dito, so also it was through one righteous act unto justification of life to all men. O isang gawa naman to. Kanina isang pagsalansang, lahat ng tao napahamak, nadamay. At mula naman sa isang matwid na gawa ng isang tao, nadala naman ang katwiran tungo sa buhay na walang hanggan. At ito ay sa pamamagitan ng kamatayan naman ng Panginoon. So isang kamatayan lang meron. Hindi marami. So magbabasa na ako. Okay, second verse pa pala. So verse 21. In order that just as sin reigns in death, so also grace might reign through righteousness unto eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. So sinasabi rito, yung sin naghahari sa kamatayan. Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya yung kasalanan naghahari sa kamatayan. Pero sa pamamagitan naman ng biyaya, nagkaroon ng paghahari ang katwiran tungo sa buhay na walang hanggan. So yung katwiran dito ay nagre-resulta sa buhay na walang hanggan. So yan yung goal natin. At ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. So magbabasa na ako. Christ's righteous act of dying on the cross resulted in justification of life. So ito diretsong sinasabi sa atin na ang makatwirang gawa ni Kristo ay yaong pagkapako niya sa krus o yun yung kamatayan niya sa krus. So yun yung gawa dito. Makatwirang gawa. So ano yung makatwirang gawa ni Kristo? Yun yung kanyang kamatayan sa krus. At dahil dito, nagresulta ito ng pag-aaring matuwid para doon sa mga nanampalataya sa kanya. Namatay siya sa krus at yung kamatayan niya na yan ay nagresulta ng pag-aaring matuwid doon sa mga nanampalataya sa kanya. At ito namang pag-aaring matuwid, okay, ay tungo sa buhay. Ibig sabihin, nagresulta siya sa buhay. Kasi pag may justification, merong buhay. Amen. So Romans 5:21 says that the grace reign through righteousness unto life. Verses 18 and 21 show that life comes as the result of righteousness. Ano ang resulta ng righteousness? Life. Kapag merong righteousness, ito ay magbubunga ng buhay. At saan naman nanggaling ang righteousness? Sa grace. At paano naman naibunga ang grace? Sa pamamagitan ng redemption na walang iba kundi ang kamatayan ng Panginoon. So may mga sequence. So mula sa kamatayan ng Panginoon, di ba? Nagkaroon ng grace. At itong grace naman na ito, nagbunga siya ng justification, pag-aaring matuwid doon sa mga nanampalataya. At ito naman pag-aaring matuwid o justification nagresulta sa buhay. So meron siyang sequence. Kaya yung huli, buhay ang binabanggit sapagkat yun yung natamo natin. Yun yung natamo natin, buhay. Hindi lang tayo inaring matuwid, kundi ang ating pagiging inaring matuwid o being justified, okay, ay nagresulta sa buhay. Ang ibig sabihin, nagtamo tayo ng buhay.
nadala sa atin yung buhay. At itong buhay na ito ay ang buhay ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. So, anong meron tayo ngayon? Buhay. Diba? Buhay ang natamo natin. At yan ang goal natin. At yan din ang goal ng Diyos. Gusto niyang ibigay o dalhin ang kanyang buhay tungo sa kanyang bayan. No? Pero bago niya magawa yan, kailangan meron munang pagsasagawa ng katubusan. No? At ito ay isinagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya yan yung binabanggit sa atin na righteous act. Gawang matwid. No, gawang matwid. Ang kanyang kamatayan sa krus na umabot, humantong sa pagtatamo natin ng buhay. Praise the Lord. So yan yung greatest gift, buhay. Amen. Life. Okay. So ito, bagong paragraph na. Life is the goal of God's salvation. What is the goal of God's salvation? Life. No, so yan yung goal. No, yan yung gusto ng Diyos na ibigay. At yan din yung natamo natin. No, parang ano yan eh. Ligtas ka na ba? Pwede mong sabihin ng oo o hindi. Pag sinabi mong oo, so ang tanong, anong nakamit mo? Ano natamo mo nung naligtas ka? Ang sagot, buhay. Sabagat kung wala ka nito, edi hindi ka naligtas. Kung wala ka nito, hindi ka sumampalataya kasi. At kung wala ka nito, ibig sabihin, hindi naabot ang goal ng Diyos para sa iyo. So, kailangan, ang sagot dyan, opo, ligtas na ako at natamo ko na ang buhay na walang hanggan, ang buhay ng Diyos. Yan ang goal. Kaya sabi rito, life is the goal of God's salvation. Thus, justification is of life. Justification is not an end in itself. It is for life. Through justification, we have come up to the standard of God's righteousness and correspond with it, so that now He can impart His life to us. Amen. So, binanggit uli yung justification. Amen. So, sinasabi sa atin, ang justification, ang pag-aaring matuwid ay tungo sa buhay. No? So, ito ay isang gawain upang magresulta ng buhay. No? Kaya ang pag-aaring matuwid ay hindi huminto sa pag-aaring matuwid lang. Tama naman. Tayo ay na-justified dahil sa kamatayan ng Panginoon. Pero hindi siya huminto doon. Oo. Yung justification, hindi lang para sa justification. Hindi lang upang tayo ay maging matuwid, maging tumpak, tama, righteous, matuwid, no? At tama. No? Hindi lang yon para doon, kundi ito ay para magtamo ng buhay. No? At sa pamamagitan ng pagiging matuwid, okay, inaring matuwid tayo, naabot natin ang pamantayan ng kahilingan ng Diyos, no, tungkol sa kaligtasan. So, dahil tayo ay inaring matuwid sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, na ang ibig sabihin ay natamo natin yung pamantayan ng kahilingan ng Diyos. Umabot tayo doon. At natamo natin yan. Nagawa natin yan. Okay? Ngayon, pagkatapos nito, ang Diyos mismo, ibibigay na niya yung buhay niya sa atin bilang resulta niyan. At hindi pwedeng hindi niya ibigay. Kasi umabot na tayo doon sa kanyang pamantayan, yung kahilingan niya, na dapat para tayo ay mapaging matuwid sa kanyang mata, ay magkaroon muna ng isang katubusan na umaabot sa pamantayan ng kanyang kahilingan. So, nangyari na yon. Okay na, sasabihin niya sa iyo, justified ka na.
tama ka na, wala ka ng problema. Pero hindi hihinto yun doon. Ang resulta nun, ibibigay niya sa iyo yung buhay na walang hanggan. Yun yung goal. At hindi pwedeng hindi niya ibigay yun. Sabagat kung hindi niya binigay yun, hindi siya maging matuwid. Nasatisfied na siya eh. Kaya dapat, gawin na niya yung kanyang obligasyon. Ano yung obligasyon ng Diyos? Ibigay ang buhay na walang hanggan sa mga tao na inaring matuwid sa pamamagitan ng katubusan ni Kristo. No? Kaya yung pinaka-goal, sinasabi natin, yung buhay. Amen. Amen. So, justification changes our outward position. Life changes our inward disposition. Justification unto life indicates that life is the focus of Romans 5 and that the organic union of life is an issue of justification. So, dalawa siya. Panglabas, we are justified. Inaring matuwid. Panlabas. Panloob, binigyan ng buhay. No, at nagtamo ng buhay ng Diyos. So, dalawang bahagi ng paggawa ng Diyos. Una, dapat ikaw ay maging matuwid sa mata ng Diyos. At yan ay pwede mangyari sa pamamagitan ng katubusan. At kapag naabot na natin yung pagiging matuwid, panlabas sa pananaw ng Diyos, susunod naman doon ay ang pamamahagi ng buhay. At ito naman ay isang pagbabago sa loob natin. Bakit naging pagbabago yan? Dati wala eh. Ngayon meron. So nagkaroon ng pagbabago. So yun yung sinasabi natin. Kaya nagkaroon ng organic union ng buhay. Ano itong organic union? Ito yung naging kaisa na natin ang Diyos. Ano yung nagdugtong sa atin para makaisa siya? Yung buhay niya mismo na binigay sa atin. Binigay niya ang buhay niya sa atin at itong buhay niya at buhay natin nagdugtong sa atin para makaisa natin yung Diyos. Kasi lilinawin ko lang, yung sinasabi natin yung buhay, binigay, hindi na uubos yung buhay. Yun ay pamamahagi o share sa English. Share lang siya, share. Share ang ginamit. No? Hindi ito katulad ng, meron ako rito isang sakong bigas. Binigay ko sa iyo, wala na akong bigas. Hindi ganon. So, ang ibig sabihin ng, yung buhay ng Diyos, binigay niya sa atin, shinare niya sa atin yan. No? At yung buhay, nasa kanya din. At nasa atin na din. At mula sa isang buhay, naidugtong tayo sa kanya, nagkaroon ng union. So, yun yung ibig sabihin nito. Amen. So, today's reading na ako. In Romans 5:1-11, Paul mentions 6 outstanding words. Love, grace, peace, hope, life, and glory. So, merong 6 na pangunahing salita dito. Pag-ibig, biyaya, kapayapaan, pag-asa, buhay, kaluwalhatian. So, ibig sabihin, itong lahat ng ito ay bahagi ng justification. So, yung justification, kanina, binanggit natin na yung goal ng justification ay buhay. Okay, buhay. So, yun yung pinaka-highlights ng natanggap natin mula sa justification. Ngayon, bukod pa doon sa buhay, merong 6 na pangunahing item na may kinalaman sa justification. At itong pangunahing 6 na item na ito, so ni-recite ko na, re-recite ko uli, ay pag-ibig, biyaya, kapayapaan, pag-asa, buhay, at kaluwalhatian. 6, ang dami. So lahat ng ito ay kasama nating natamo sa pamamagitan ng justification. So, ang yaman ng justification, isipin mo, merong buhay na natamo natin,
Yun ang pinakadakila. Nagkaroon tayo ng buhay ng Diyos at tayo ay kaisa ng Diyos. Nagkaroon ng organikong pakikipag-isa. So, yun yung una. Ngayon, bukod pa doon sa buhay, merong 6 na binanggit na rin dito. 6 na items. Okay, na lahat ng ito ay pwede natin sabihin kasama o bahagi ng justification. No? So, yung una ay pag-ibig. So, ano yung pag-ibig? Sabi rito, the love of God has been poured out in our hearts through the Holy Spirit. So, yun yung unang binigay sa atin. Nung tayo ay na-justified, ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa atin, tungo sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, yan yung unang blessing na binanggit dito sa 6, pag-ibig. So, asan ang pag-ibig? Andito sa atin. Ibinuhos ng Espiritu Santo tungo sa ating puso. Andito na sa atin yung pag-ibig. So, yan ay bunga din ng justification. Pangalawa, okay, grace. So, sabi dito, we have access into this grace in which we stand. At sa pamamagitan ng justification, nagkaroon tayo ng access o pakikipag-ugnay, kaugnayan sa biyaya ng Diyos. At dito sa biyaya, nakakatayo tayo. Ibig sabihin, ito ay kalakasan para makatayo tayo. At yan naman yung biyaya. So, 6 ito. So, pagkatapos ng 2, ang sumunod naman ay peace. So, sabi naman niya, since we have been justified out of faith, we have peace toward God. So, meron na tayong kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. So, ang ibig sabihin, bago tayo naligtas, walang kapayapaan sa atin at sa Diyos. Sa ugnayan ng Diyos at tao, walang peace. Ibig sabihin, wala silang pagkakasundo. Laging merong hidwaan sa pagitan natin at ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng justification, hindi lang nawala yung hidwaan, nagkaroon ng kapayapaan. Palaging tuwing dudulog ka sa Panginoon, napakapayapa ng inyong relasyon. Walang gulo, walang away, walang pagtatalo. Payapa. So, yan naman yung peace. So, 3 na yon. And then, sumunod naman dito ay glory and hope. Sabi naman dito, following this, we boast, exalt, and glory because of the hope. So, yung glory ay may kinalaman sa hope. Diba? Kaya may verse na sinasabi na siya yung ating hope of glory. Kasi ang glory, madalas tumutukoy sa redemption ng ating katawan. Ang katubusan ng ating katawan, na kung saan sa darating na panahon, ang ating katawan ay maluluwalhati. At ito ay naging pag-asa natin. So, meron ng peace, may hope pa, may glory. Diba? At yung huli, life. So, kasama siya sa 6. Verse 10 tells us that we will be saved in His life. Finally, we expect to share the glory of God. These 6 items are part of the result of God's justification. For all these matters, you need justification. All of them are our position as the issue of God's justification. Amen. So, mula sa isa yan. Mula sa justification, di ba? Nagtamo ng 6 na bagay. At ang pinaka last na binanggit dito ay buhay. At ito yung pinaka goal ng justification na meron tayo ngayon. Diba? So, ang dami. May pag-ibig, may kapayapaan, may biyaya, mayroong glory, may hope, may peace, So, 6 siya. Dami. Lahat ito ay divine blessing. Along with these 6 significant words, sige.
Along with these 6 significant words, we have 3 wonderful persons. Although I do not like the term persons because it has been inaccurately understood in the teaching on the Trinity, there is no term more adequate in our human language to use in relation to the Godhead. Amen. So, ang binabanggit naman dito, okay, bukod pa dito sa 6, bukod pa dito sa 6, meron pang 3 person na natamo natin. At itong 3 person na ito, bagamat hindi naman accurate na gamitin yung salitang person, kasi itong 3 ito ay tumutukoy sa Godhead, sa pinunong Diyos, sa punong Diyos, Godhead. Siyempre, pag sinabi natin punong Diyos, ito ay kinapapalooban ng Ama, Anak at Espiritu. Kaya yung salitang person, hiram lang yon. Kasi pag ginamit mo yung person, parang naging 3 na sila. Kaya lang sabi niya, walang words na pinakamalapit na pwede natin gamitin para dito. Kaya hinihiram lang natin yung salitang 3 persons. At syempre, itong 3 persons, ito yung Ama, Anak, at Espiritu na natamo natin sa pamamagitan ng justification. Buong 3-unong Diyos. Amen. So, verse 5 speaks of the Holy Spirit. Okay, so isa yan sa Godhead, Holy Spirit. Telling us that the Holy Spirit has poured out the love of God in our hearts. So, ano yung role ng Holy Spirit sa justification? Dito sinabi na ang Espiritu Santo ang nagbuhos ng pag-ibig ng Diyos tungo sa ating mga puso. Kung wala ang Espiritu Santo, hindi madadala yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Kaya meron siyang gawain na sinagawa pagkatapos ng justification o pag-aaring matuwid. So, yun yung Holy Spirit. Then, verse 6 tells us that while we were yet weak and ungodly, Christ died for us. Christ died for us. So, yung Christ, yan naman yung Son. Okay, kanina yung Spirit, ngayon naman yung Son, na ang kanyang role ay namatay siya para sa atin. Christ died for us. Finally, verse 11 says that now we boast in God. Sino yung God? Ito yung Father. Tayo ay nagmamalaki sa Diyos dahil sa lahat ng mga nangyari sa atin. Amen. So we joy, boast, exalt, and glory in God, because He is our enjoyment. Eventually, ang Ama, ang Diyos, okay, ang kinapapalooban ng buong pagsasagawa at siya ay naging pagtatamasa natin. Kaya pag sinabi mo nagtatamasa ka, ang Ama, Ama, siya ang ating pagtatamasa. Thus, Romans 5 unveils 6 wonderful things and 3 wonderful persons. Wow! 6 na bagay. 3 persona ang meron tayo. Anong nangyari sa atin? We are justified. Through the death of Christ. Ito lahat ang mga nakapaloob na bagay, natamo natin, naging karanasan natin, at lahat ng ito ay resulta ng ating justification. As a result of God's justification, we have the Holy Spirit, Christ, and God as our enjoyment. So, kung baga sa kumpleto na yung yung laman ng MR. Okay, so pero meron pang kasunod. So basahin ko uli. Basahin ko naman. Originally, we were not only sinners, but also enemies of God. Through the redeeming death of Christ, God has justified us, the sinners, and has reconciled us, His enemies, to Himself. Amen. Alam nyo kasi bago tayo na-save, hindi lang tayo sinners na makasalanan. Kundi sinasabi rin ng Biblia, tayo ay kaaway ng Diyos. We are God's enemy.
Kasi pag sinabi mong sinners, malayo na talaga tayo sa Diyos. Kung natatandaan nyo dun sa Garden of Eden, nung yung tao ay natisod, pinaalis na siya sa garden. Nailayo na siya sa puno ng buhay. Malayo na kasi sinners Pero ang nangyari, hindi lang tayo naging sinners. Naging enemy pa tayo ng Diyos. Wow. Ang saklap. Biro mo, tayo, kaaway ng Diyos. Amen. So yan yung sitwasyon ng isang tao bago siya na justified, kakalungkot. Amen. Okay. So this transpired when we believe. Okay. Tapos sabi niya, God has justified us, the sinners, and has reconciled us, His enemies, to Himself. So, ang ginawa ng Diyos sa atin, okay, tayo ay Kanyang justified. Okay. Ibig sabihin, ginawang matuwid sa pamamagitan ng katubusan ni Kristo. At nung ginawa tayong matuwid, hindi na tayo sinners. Ibig sabihin, righteous ka. What are you? Hindi mo nasasabihin na, I am a sinner. Ang sasabihin mo, I am justified. So, kumbaga sa langit at lupa na ang pagkakaiba niyan. No? Ano pa? Reconciled. No? Hindi na tayo kaaway sapagkat di-reconcile tayo sa kanyang sarili. Siya yung pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili. No? Pwede kong sabihin, hindi tayo nakipagkasundo. Ang Diyos pa ang nakipagkasundo sa atin. No? So, kaya hindi na tayo sinners at hindi na rin tayo kaaway ng Diyos. Kasi dalawang bagay ang ginawa niya. Justified, reconciled. Para sa mga sinners, ang kailangan nila ay justified. Okay? At para sa mga kaaway, ang kailangan nila reconciled. So lahat ng ito isinagawa niya sa pamamagitan ng katubusan ni Kristo. Hindi na tayo makasalanan, hindi na rin tayo kaaway ng Diyos. Amen. Dinala na nga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. This transpired when we believe in the Lord Jesus. We have received God's justification and reconciliation by faith. This has opened the way and ushered us into the realm of grace for the enjoyment of God. Amen. So itong lahat ng ito nangyari siya nung nanampalataya tayo sa Panginoon. Nung nanampalataya tayo sa Panginoon, tayo ay na-justified. Nung nanampalataya tayo sa Panginoon, tayo ay na-reconciled. No? At dahil dito, tayo ay nadala sa kasaklawan ng biyaya. No? At naipasok tayo ng biyaya sa pagtatamasa sa Diyos. No? So lahat ng bagay nagbago na sa buhay natin. Huwag na tayong para mga nanlulumo. Nagbago na. Kaya may isang verse, sabi niya, lahat bago na. No? Dati lahat ng bagay ay luma. So ngayon sabi niya, all things are new. Binigyan ka rin ng bagong spirito, bagong buhay, bagong pag-asa, naipagkasundo ka na sa Diyos, inari ka ng matuwid ng Diyos, kaya ang laki ng nagbago sa buhay ng isang believer. Amen. Amen. Okay, so ito, mahaba pa to. Sabi niya, in the realm of grace, the first thing we enjoy is the love of God. So ngayon pumasok na tayo sa realm ng grace. Kanina, umikot tayo doon sa realm ng justification. Anong mga meron dyan? May 6 na item, may 3 persona. No? At dinagdag natin naman, doon sa item ng ating pagsampalataya, tayo ay na-justified at na-reconciled. Ngayon, grace naman ang pag-uusapan. Pakinggan naman nyo. So sabi niya, in the realm of grace, kasaklawan ng biyaya, the first thing we enjoy is the love of God. So ang unang item
matatamasa mo, mararanasan mo, at napakainam sa pakiramdam ay ang pag-ibig ng Diyos. Nasaan yung pag-ibig ng Diyos? Nasa puso na natin. Dinala ito ng Espiritu Santo tungo sa ating mga puso. At yan yung first item na mai-enjoy mo sa loob ng biyaya. Amen. So, many times in our Christian life, we need encouragement and confirmation. As we pass through the periods of sufferings, we may have questions and doubts. Perhaps you say, why are there so many troubles in my Christian life? Why are there so many trials and tests? Although these doubts arise, we cannot deny that the love of God is within us. From the day we first called on the Lord Jesus, the love of God has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Amen. So ngayon, umiikot na yung ating karanasan sa loob ng biyaya. At sinasabi niya, ang unang item na magiging karanasan natin ay ang pag-ibig ng Diyos. At sinasabi niya, yung Christian life natin ay dadaan din naman sa mga pagsubok. Sa mga pagsubok at mga pagsusulit. Mga kung ano-ano mga bagay, mga problema, troubles. Dadaan din siya dyan. At kung minsan sa panahon ng pagdaan mo sa mga suffering, sa mga pagdurusa bilang Kristiyano, kine-question mo, bakit ganitong buhay Kristiyano ko? Bakit may mga pagsubok na nadadaanan ako, mga pagsubok? Bakit mayroon pa ring kalungkutan, kabiguan, sakit, problema? Bakit ganito? So kung minsan magdududa ka, parang yung pananampalataya mo ay magwe-waver, no? At magdududa ka. Pero sa gitna nito, ang maganda dito, yung pandama ng pag-ibig malakas. Kasi dinala yan ng Espiritu sa puso mo. At yun ang nagpapatibay sa atin. Dahil sa pag-ibig, lumalakas pa rin tayo, tumitibay tayo, at nagpapatotoo yung Espiritu sa loob natin na mahal tayo ng Diyos. Kaya may mga pagsubok, may mga pero hindi nagbabago. Okay? Ang iyong pananampalataya na mahal ka ng Diyos. Dahil sa pag-ibig na dinala niya sa loob ng ating puso. Madalas kasi iniisip natin, itong pag-ibig na ito ay isang organ lang, kapasidad lang ito. Para magamit natin itong pag-ibig na ito, para magmahal tayo sa mga kapatid, magmahal din tayo sa Diyos. So yun yung madalas iniisip natin tungkol sa pag-ibig ng Diyos na nadala sa atin. Pero hindi. Hindi lang yun, pwede ko sabihin. Hindi lang yun, tama din yun. Itong pag-ibig na dinala ng Espiritu Santo, na pag-ibig ng Diyos sa loob natin, ay palaging magpapatotoo na mahal ka ng Diyos. Kaya ano bang pagsubok na dinadaanan natin, lumalakas tayo. Dahil na nagkakaroon tayo ng isang pandama na ang pag-ibig ng Diyos sa atin hindi nagbabago. Nagbabago yung kapaligiran natin, dumadaan tayo sa mga trials, mga pagsubok, mga bagay na hindi ka natutuwa, nasisiyahan, nasasaktan ka. Lahat yan dinadaanan natin. Pero ang nagpapatibay, mahal ka ng Diyos. Paano mo malalaman yan? Kasi yung Espiritu ay nagpapatotoo sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na nadala sa puso natin. Kaya yung pag-ibig na yan, sabi niya, yun yung pangunahing karanasan sa loob ng biyaya. Ang ganda, di ba? Di ba? Tama naman. Kapag ikaw ay parang depressed, parang sa loob mo may nagsasabi. Hindi lang ikaw nagsasabi ng Lord, I love you. Ang Lord nagsasabi siya, I love you. Amen. Amen. Ito, maganda. This means that the Spirit reveals, confirms, assures us with the love of God. The indwelling Holy Spirit seems to say, don't doubt, God loves you. Amen. Tapos, don't doubt, God loves you.
Papabayaan ka ba ng Diyos? Hindi. Di ba? Yan yung confirmation sa loob natin. No? At yan yung bumubuhat sa atin sa gitna ng mga ganyang klaseng karanasan. Ito pa. Sabi niya, you don't understand why you must suffer now. But one day you will say, Father, I thank you for the troubles and trials that I passed through. When you enter the gate of eternity, you will say, Praise the Lord for the sufferings and tests that fell upon me on my journey. God used them to transform me. Ayun pala. Ngayon, marami mga bagay hindi mo maintindihan ngayon, pero pagpasok mo sa pintuan ng kawalang hanggan, papasalamatan mo ang Diyos. No, na ako pala ay dumaan sa mga pagsubok, mga bagay ng pagdurusa, sapagkat ginamit pala ng Diyos itong mga bagay na ito para ako ay transformahin. Kung hindi tayo na-transforma, paano ka maging hari? Paano ka maging mandaraig? Paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos na dadalhin niya? Ito ay walang iba kundi ang 1,000 taong kaharian. No, sa panahon na ito, marami pang mga kapatid, mga believer na sobrang nasasaktan. Yung iba nadidepress, bumabagsak na nga. Pero yung pag-ibig ng Diyos, palaging nagpapatotoo na ikaw ay mahal niya. No, at isang araw iintindihan mo na lahat ng mga pagdurusa na mga nadaanan mo sa iyong paglalakbay bilang isang Kristiyano ay gagamitin o ginamit ng Diyos para sa ating transformation. Praise the Lord. Amen. So, maganda yung MR. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong kamatayan na nagdala sa amin ng justification. Salamat din at kami ay nanampalataya sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong ng justification, pag-aari matuwid. Naranasan namin ang maraming mga bagay, pag-ibig, biyaya, Panginoon, pag-asa, alwalhatian, buhay, at lahat ng mga 6 na bagay na ito, no, na naging karanasan namin mula sa 3 persona ng Tres-Unong Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu. At pinupuri ka rin namin, Panginoon, na ang pag-ibig mo at na siyang pag-ibig ng Diyos ay naidala tungo sa aming mga puso upang maging encouragement namin, maging kalakasan namin sa lahat ng kapanahunan at makita namin, Panginoon, at maintindihan din namin na bagamat mayroong mga negatibong bagay sa panahon na ito, katulad ng mga pagsubok, ang lahat ng ito ay gagamitin mo para sa aming transformation. Amen.